Jaime Jimmy de Guzman ay ipinanganak sa isang simpleng pamilya sa Central Luzon noong dekada 50. Mula pagkabata ay kapansin-pansin ang kanyang talino at malasakit sa kapwa. Mahilig siyang magbasa ng mga libro tungkol sa agham at medisina. Ayon sa kanyang mga guro, isa siyang tahimik ngunit masigasig na mag-aaral. Habang nag-aaral sa Maynila upang tapusin ang kursong medisina, nakilala niya si Maria Teresa, isang mabait at masayahing dalaga. Nagkaibigan sila hanggang sa umusbong ang pag-iibigan. Kalaunan, sila'y nagpakasal at biniyayaan ng isang anak. Para kay Jimmy, ang kanyang pamilya ang naging pinagmumulan ng lakas. Habang abala siya sa residency bilang isang batang doktor, sila naman ang kanyang sandalan tuwing siya ay napapagod. Dumating sa puntong halos nakamit na niya ang lahat ng kanyang pangarap, isang mapagmahal na asawa, anak at kinabukasang puno ng pag-asa. Ngunit ang kapalaran ay may masakit na itinatadhana. Sa isang maliit na rest house sa labas ng bayan, muling nagtipon ang magkakaibigang matagal nang hindi nagkita. Mga dating kaklase, mga kasama sa kolehiyo at ilang malapit na kaanak ang nagsama-sama upang magdiwang ng muling pagkikita. Si Jimmy ay masaya ring naroon kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa at ang kanilang anak. Halos matagal na rin niyang hindi naramdaman ang ganitong uri ng saya. Walang iniisip na operasyon, walang bigat ng trabaho, kundi simpleng pagtawa at pagbabalik tanaw sa mga nakaraang alaala. Ngunit sa gitna ng kasayahan ay may isang aninong unti-unting lumalapit sa kanilang pintuan, isang panganib na hindi nila inaasahan. Eksaktong alas 10 ng gabi nang may marinig silang malalakas na yabag sa labas. Kasunod nito ay bigla ang pagsabog ng pintuan. Pumasok ang isang armadong grupo na nakasuot ng itim at may takip ang mukha. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Isa-isang bumagsak ang mga bisita, tinamaan ng mga bala na walang pinipili. Hawak-hawak ni Jimmy ang kanyang asawa at anak. Pilit silang ikinukubli sa ilalim ng mesa. Ngunit hindi rin nagtagal, isang bala ang dumaan at tumama sa kanyang asawa. Sa isang igla, bumagsak ito sa kanyang bisig, duguan at wala ng buhay. Ang kanyang anak naman, sa gitna ng kaguluhan, ay nagtatangkang magsalita. Tatay, mahina nitong tawag bago isang bala ang tuluyang kumitid sa kanyang murang buhay. Sinubukan ni Jimmy ang lumaban, ngunit bago pa siya makagalaw, isang matinding tama ng bala sa kanyang balikat ang nagpatumba sa kanya. Dumapa siya sa sahig, ramdamang mainit na pag-agos ng dugo sa kanyang katawan. Habang nakahandusay, nakikita niyang isa-isa nang bumabagsak ang kanyang mga kaibigan. Ang ilan ay patay na agad, ang iba na may humihingi ng saklolo, ngunit walang nakakarinig. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, nakapikit, ngunit gising pa rin ang kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang asawa at anak ay paulit-ulit na sumisilip sa kanyang alaala. Ang halakhak ng kanyang mga kaibigan ay napalitan ng mga huling sigaw nila bago mamatay. Makalipas ang ilang oras, natagpuan siya ng isang lalaking nagkataon dumaan sa lugar. Duguan, ngunit buhay pa. Dinala siya nito sa isang maliit na klinika kung saan siya agad na ginamot. Mahaba ang kanyang naging pagaling, hindi lamang sa sugat ng bala, kundi sa mas malalim na sugat ng kanyang puso. Tuwing pipikit siya, bumabalik ang gabing iyon. Naririnig niya ang putok ng baril, ang iyak ng kanyang anak, at ang pagkahulog ng katawan ng kanyang asawa sa kanyang mga bisig. Ang bawat gabi ay naging bangungot at ang bawat paggising ay parang walang saysay. Ngunit kasabay ng paghilom ng kanyang sugat, lumakas din ang apoy ng kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng manatiling biktima. Mula sa gabing iyon, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang dating mabait at mapagmahal na doktor, ang lalaking ang tanging pangarap
ay magligtas ng buhay ay napalitan ng isang taong pinanday ng poot at paghihiganti. Sa tulong ng ilang kaibigan at dating kasamahan sa militar, sapagkat nagsilbi rin siyang major sa Philippine Army bago naging doktor, natuntun niya isa-isa ang mga sangkot at isa-isa rin niya silang pinabagsak. Ang bawat tagumpay ay may kapalit na sakit, ngunit para kay Jimmy, ito lamang ang paraan upang maipaghiganti ang kanyang mahal sa buhay. Sa huli, nagawa niyang maubos ang lahat ng sangkot sa krimen o iyon ang kanyang inakala. Matapos ang mga taong puno ng dugo at karahasan, sinubukan niyang magsimulang muli. Lumipat siya sa Cebu kung saan nakilala niya ang anak ng isang mayamang negosyante na may-ari ng ospital. Nagpakasal silang muli at doon siya nagsilbi bilang neurosurgeon. Muling bumalik sa kanya ang katahimikan, ngunit hindi nagtagal. Muling niyanig ang kanyang mundo. Isang batang pamangkin ng kanyang asawa ang isinasailalim sa operasyon. Ginawa ni Jimmy ang lahat, ngunit matapos ang ilang oras, namatay ang bata. Sa gitna ng pagluluksa, siya ang sinisi ng pamilya, lalo na't may mga bulong-bulungan na nagkamali siya ng dosis ng gamot. Sa gitna ng kahihiyan at sama ng loob, iniwan niya ang Cebu. Dala ng bigat ng nakaraan, nagtungo siya sa Maynila at tuluyang nagpakalulong sa alak. Sa Maynila, naging isa siyang anino ng kanyang dating sarili. Araw-araw ay makikita siya sa mga mumurahing bar, lasing at wasak. Ang dating magiting na major at respetadong doktor ay para na lamang basag na salamin. Isang araw na matinding pagbaha sa Maynila, biglang dinala sa kanya ang isang batang naghihingalo. Anak ito ng isang pulis na kilala sa kanilang lugar. Walang ospital na mapupuntahan dahil sa baha, kaya't kay Jimmy sila lumapit. Sa kabila ng matinding ulan at baha, agad niyang isinagawa ang appendectomy gamit lamang ang limitadong kagamitan. Matagumpay niyang nailigtas ang bata. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magbago muli ang tingin ng mga tao sa kanya. Unti-unti, nakilala siyang muli bilang isang mahusay na manggagamot, hindi lamang sa ospital kundi maging sa komunidad. Habang lumilipas ang panahon, natuklasan din ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng pamangkin ng kanyang dating asawa. Isang kapwa-doktor na naiinggit kay Jimmy ang sadyang nagbigay ng maling doses ng gamot. Nahuli ang nasabing doktor at umamin sa kanyang kasalanan. Sa puntong iyon, tuluyang nalinis ang pangalan ni Jimmy, ngunit hindi na rin siya bumalik sa Cebu. Mas pinili niyang manatili sa Maynila kung saan siya muling nagsimulang magtayo ng buhay. Akala ni Jimmy ay tapos na ang lahat. Sa loob ng maraming taon ng kanyang paghahanap at pagbubuwis ng dugo, inisip niyang nailibing na sa nakaraan ang bangungot ng masaker na kumitil sa buhay ng kanyang pamilya. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa maliit na klinikang itinayo sa Maynila, may lumapit na isang lalaking duguan at takot. Binunyag nito na buhay pa ang mastermind sa likod ng pag-atake sa kanila na kinamatay ng kanyang mag-ina at mga kaibigan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jimmy. Ang akala niyang natuldukan na, muling bumalik. Ang taong siyang tunay na utak ng masaker, ang lalaking naging dahilan ng kanyang puot at pagkawasak, ay buhay pala. At ngayon, may pagkakataon siyang wakasan ito. Hindi na siya nag-isa sa laban na ito. Sa mga nakaraang buwan, nakatagpo siya ng mga bagong kaibigan sa Maynila. Si Mario, isang dating pulis na napaalis sa serbisyo dahil sa mga tiwaling opisyal. Si Tonyo, isang mekaniko na marunong sa armas. At si Rosa, isang nurse na palaging nasa tabi ni Jimmy tuwing may operasyon siyang ginagawa. Sila ang kanya naging pamilya, ang mga taong naniwala sa kanya kahit wasak siya. At ngayong nalaman nila ang totoo, nagdesisyon silang samahan siya. Gabi, madilim ang langit at ang ilaw mula sa pier ay kumikislap sa alon ng dagat. Sa dulo ng pantalan, nakaangkla ang isang malaking kargang barko
doon magaganap ang lahat. Nang makarating sila sa barko, sinalubong agad sila ng mga tauhan ng kalaban. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa dilim ng gabi. Kumubli sila sa mga container habang gumaganti ng putok ang dalawa niyang kaibigan. Sa gitna ng kaguluhan, nakarating siya sa pinakaloob ng barko. Doon niya nasilayan ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Si Armando Villarreal, ang pinuno ng sindikatong pumatay sa kanyang pamilya. Nagpalitan sila ng putok. Bawat sulok ng barko ay nagsilbing depensa at panganib. Sa bawat bala, bumabalik sa isip ni Jimmy ang mga imahe ng kanyang asawa at anak. Isang bala ang dumaplis sa kanyang balikat, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, lalo siyang naging matatag. Gumamit siya ng scalpel na lagi niyang dala sa bulsa, isang simbolo ng kanyang pagkadoktor. Sa isang mabilis na galaw, natamaan niya ang braso ni Villarreal. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan. Pisikal, marahas, puno ng galit. Sa huli, sa itaas ng deck kung saan humahampas ang alon, nagharap silang muli. Abang nagsusuntukan, nahulog ang baril ni Villarreal. Sinunggaban ni Jimmy ang pagkakataon. Sa huling hampas ng kanyang kamao, bumagsak ang kriminal sa sahig ng barko. Hingal na hingal si Villarreal, duguan at halos wala ng lakas. "Patawarin mo ako," muli niyang bulong, sinusubukang magmakaawa. Ngunit para kay Jimmy, tapos na ang lahat ng pagmamakaawa. Hindi para sa iyo ang kapatawaran, kundi para sa kanila. Aniya, sabay banat ng huling bala. Doon, tuluyang bumagsak ang lalaking matagal niyang hinabol. Tahimik ang paligid matapos ang putok. Ang dagat ay tila nagbigay pugay sa pamamagitan ng alon na marahang humampas sa barko. Lumapit ang dalawang kaibigan ni Jimmy, parehong sugatan, ngunit buhay. Huminga ng malalim si Jimmy. Para bang sa unang pagkakataon, gumaan ang kanyang dibdib. Ang bigat na matagal niyang pasan ay unti-unting nawala. Sa wakas, natuldukan niya ang kabanata ng kanyang paghihiganti. Matapos ang lahat ng dugo, luha at sakit, pinili ni Jimmy na manatili sa Maynila kasama ang mga bago niyang kaibigan at ang isang bagong pag-ibig. Sinimulan niyang muli ang buhay. Hindi man naibalik ang nawalang pamilya, natutunan niyang ang tunay na karunungan ay hindi lamang nakikita sa paghihiganti, kundi sa muling pagbibigay ng sarili upang magpagaling at magturo ng pag-asa. Si Major Jimmy de Guzman, MD, kilala bilang ang dalubhasa, ay nananatiling simbolo ng isang taong dumaan sa matinding trahedya, ngunit muling bumangon. Isang paalaala na kahit gaano karami ang sugat ng nakaraan, laging may pag-asa para sa bagong umaga. So ngayon, alam mo na ha.